Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos gulatin ang lahat sa isang napakatinding pasabog ngayong araw. Masasabi kong isa ito sa mga ligasiyang maiiwan ni Pangulong BBM. Paano ba naman kasi mga kababayan, inabot ng matagal na panahon bago ito matapos sa panahon pa talaga ni Pangulong BBM. Bibilib ka talaga dito dahil hindi ito basta-bastang proyekto dahil milyon-milyong mga kababayan natin ang siguradong makikinabang dito. And wait, there's more mga kababayan dahil talaga namang kaakibat na ito ng pang-araw-araw nating buhay at siguradong mapapagaan ang mga trabaho ng ating magsasaka dito sa napakalaking proyekto na bubuksan ngayong araw ni PBBM. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Pinangunahan kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng turnover of 71 million pesos rice processing system sa Pindig, Ilocos Norte. Ang sistema ay magpapabawas sa pagkalugi pagkatapos ng ani at mapapabuti ang kalidad ng mga ani ng mga magsasaka sa lalawigan. Ang nasabing rice processing system ay isang makabagong pasilidad sa pagpapatuyo at paggiling ng mga palay na idinisenyo upang bawasan ang pagkalugi pagkatapos ng anihan, pataasin ang kita ng mga magsasaka, pahusayin ang kalidad ng giniling na bigas at i-optimize ang mekanisasyon ng bigas. Ang pagtatatag ng Rice Processing System 2 ay isinagawa sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program ng Department of Agriculture o ang PhilMec-DA. Pinili ng PhilMec ang Pindig Basi Multipurpose Cooperative bilang isang kwalipikado at kwalipikadong benepisyaryo ng Rice Processing System 2 dahil ito ay binubuo ng 1,100 farmers na nakatuon sa pagtatanim ng palay na namamahala sa kabuang rice field na may 1,400 hectares. Kabilang sa mga na-turnover sa event ay ang 56.5 million pesos state-of-the-art multi-stage rice mill at dalawang recirculating dryers na nagkakahalaga naman ng 8.1 million pesos. Ang rice mill ay may kapasidad na 2 hanggang 3 tonelada kada oras na nagtatampok ng pre-cleaner, de-stoner, howler, mist, polisher, length grader, color sorter, blending tank, automatic packing machine para sa mga milled rice, rice whole bean, dust system ng collection, naka-air conditioned na control room at isang transformer. Ang bawat dryer sa kabilang banda ay may 12 tonelada bawat batch drying capacity. Ang mga ito ay gawa sa hindi kinakalawang na asero, nilagyan ng 2 sistema na pangpainit, isang generator set, mga kasangkapan at iba pang mga accessories. Na-install ng PhilMec ang Rice Processing System 2 noong May sa kasalukuyang bodega ng Pindig Basi Multipurpose Cooperative. Pinapahintulutan ng Rice Processing System 2 ang Pindig Multipurpose Cooperative na pataasin ng 30% ang value added ng mga produkto nito sa gayoy tumaas ang kita ng mga kasama sa kooperatiba. Upang higit pang masuportahan ang mga pangangailangan ng magsasaka sa Pindig, Ilocos Norte, ibinalik din ng PhilMec ang mga makinarya sa agrikultura na nagkakahalaga naman ng 6.4 million pesos. Kabilang dito ang isang 4-wheel tractor, isang power take-off driven disc plow, isang leaf marker, isang precision seeder at isang rice combine harvester. Gusto na po, Secretary. Thank you, Secretary Kiko, for your introduction. Kasama rin natin ang tawag ni Governor nga forever mayor ng Pindig, pero ang title niya ngayon administrator. Alam nyo, itong mga proyektong ito yung mga proyektong ginawa namin dito ngayong araw. Galing lang kami sa Pasukin, sa Sulbec, na ginawang earthfill dam para maparami ang patubig. At alam naman po natin na lalo na kapag palay ang pinag-uusapan, ang pinaka-importante talaga ay ang patubig. Kaya dinadagdagan po natin ng irrigation at yan po ang tinatrabaho ni Administrator Gillian ngayon at
para madagdagan ang ani ng ating mga magsasaka. At ngayon po ay andito po siyempre kasama natin si Governor Matt may Apo Mayor, Apo Vice, parang natatlo. And then Dr. Obian is also here. Ito po si Dr. Santi Obian is the unang namumuno ng PhilRise. Hanggang ngayon, he is still offering his help. Kaya kami magpapasalamat. We need talents like yours to help us dito sa lahat ng mga pinapag-usapan natin, Doc Obian, now only we can do it because dati hanggang dito na sa Ilocos Ngayon, pwede na tayo sa buong Pilipinas. Lahat ng ating iniisip na gagawin ay maaari na natin gawin. At isa na ito. This rice processing facility is one of the most important aspects. Ito yung isa sa mahalaga na aspeto dun sa ating tinatawag ng value chain. Dahil, kung iisipin natin, kung wala ito, kung wala tayong processing, unang-una, yung drying natin, nandyan na naman sa kalsada, nandyan na naman sa basketball court, nandyan na naman kung saan-saan. At nasisira lang yung ani. Kaya mas maganda, meron na tayong malaking dryer dito. How big is it? It's 24 tons. 24 tons, pero dalawa. There are two of them. So 24 tons ang capacity niya. Sa isang araw, kaya niyang ubusin yung 24 tons na yun. Kaya napakarami ang madry niya. Tapos papasok dito sa processing. At 3 tons per hour. Ang labas ng nakita ko, nung pinaandar namin, nakita ko na yung bigas. Ang ganda ng bigas. Naalala ko, tanghali na, nagutom tuloy ako dahil nakita ko yung bigas. But anyway, kaya mahalaga ito dahil ang mga farmer natin, halimbawa dito sa Pidig, tinatanong ko kay Admin Eddie, nung wala pa ito, magpapadala pa tayo ng palay natin hanggang sa Bulacan kung gigilingin. Sinong kikita ngayon sa processing? Yung may-ari ng processing, hindi yung farmer. Ngayon, dahil napunta na sa isang cooperative, etong ating processing, ay may babalik. Hindi na lalabas sa value chain ng Pidig, ng Ilocos Norte, ang pag-process. Kaya, mababawasan ang gastos ng ating mga farmer. Alam nyo po, napakanipis lamang ang kita sa palay. At saka, kaya magkamagyo lang ng kaunti, kailangan tumaas ang presyo ng krudo, lumayo, masira yung processing, malayo ang pupuntahan, wala na, nawawala agad yung kita. Kaya nandito na ito, mas lalapad ang kita na ganyan, mas maganda ang magiging hanap buhay ng ating mga magsasaka. At nagdala rin kami ng mga gamit, mga traktor, iba't ibang gamit, pati na ang mga binhi at yung mga yung ayuda sa fertilizer at pesticide para sa ating mga farmer. Lahat-lahat. Ang dala namin, ang halaga is 71 million. Lahat-lahat ang dinala natin dito ngayon. Para naman may pakita natin na talagang seryoso tayo. How many have we put of this around the country? 146 na itayo na natin na ganito. 146 na sa buong Pilipinas. Si Admin Gillian, pinipilit niya. Sabi niya, unahin na natin yung Pidig. Sabi ko, wag. Nakakahiya. Baka sasabihin ng mga tao, inuuno lang natin yung sa atin. Kaya medyo nauna yung mga iba. Pero ngayon, ngayong araw na ito, binubuksan na natin. At ito ay para sa mas magandang pagsasaka ng ating mga kababayan, ng ating mga tigip-tadig. Kasi yung kahit pagka ganito kalaki ang processing, hindi lang Pidig ito, buong probinsya para makikinabang dito. At siguro pagka nakadilihensya pa tayo sa RCEP ng konti pa, baka na madagdagan na natin para naman lahat ng buong probinsya ay mararamdaman ang pagbabago na ginagawa natin para sa agrikultura.
At hindi lang ito, kagaya ng aking nabanggit, galing kami sa Sulbec. At that is one of the big projects that we are doing dahil nga sa irrigation. Ngunit ay meron tayong binubuo at mga naibabalita ko na sa inyo na sa susunod na taon, in 2025, mag-umpisa na yung irrigation project ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, and Abra. Yung matagal na nating, first time pa ako nag-governor dito, 1983. Pinag-uusapan na namin yan. Hindi lang matapos-tapos, naabutan ng 1986. Tapos hindi na binalik-balikan. Kaya sabi ko, sayang naman yun. Ang naging problema pati, ay linagyan natin ng mga iba't ibang aspeto, hindi lamang tubig, patubig, kung hindi ngayon, meron ng hydroelectric power generation, meron na tayong pagkukuhanan ng irrigation, at saka gagamit din tayo para sa mga bahay-bahay, sa household supply ng fresh water. Kaya ito po ay buo-buo natin ginagawa para naman masabi natin, kung maalala ninyo, nung pinag-uusapan namin bago pa ako umupo, may pinag-uusapan ko na talaga na kailangan buuhin ang value chain mula sa pagsaka hanggang sa processing, hanggang sa marketing, lahat-lahat dapat buuhin natin na maganda para streamline ito. Hindi bumubuko lang mga gastos sa bawat hakbang. Pag mag-processing, magbabayad ka na naman. Pag ihahawling mo, magbabayad ka na naman. Pag dadalhin mo sa palengke, magbabayad ka na naman. Ngayon, hindi na. Ngayon, ang gagastos diyan ay ang cooperative, pero sila din ang makakukuha ng kita na makukuha at ibibigay sa kanilang mga member. Napakapalad naman ng PIDBIG Basi Multipurpose Cooperative at nasa inyo na pagandahin, kagaya po ng sabi ng Gobernador, pagandahin natin ang takbo nito para makita ng mga iba at ma-inspire naman sila at sasabihin nila na meron tayong may pag-asa pa rin. Pwede nating ayusin ang ating agrikultura at gagayahin ng mga project na kagaya nito. So, this is something that we're very proud of. At tinatanong na sa akin, nung dumadaan, sabi sa akin, para kang hindi napapagod. Ako, pag nakakita ako ng ganito, nawawala kahit na anong pagod ko dahil nakakatuwa ang makita na meron na tayong ganito. Hindi lamang dito sa PIDBIG, kundi sa iba't ibang lugar pa. At ito ang aming patuloy dahil sa aking pananaw, kailangan natin kilalanin ang ating mga magsasaka. Kaya mga manalong tayo, kaya mangalap tayo. Especially since nahirapan na sa tagtuyot ng El Nino, kailangan talaga tuloy-tuloy namin ginagawa ito para naman mas maganda maging ang agrikultura at kilalanin ng buong bansa. Dahil kuminsan ay nakakalimutan na ang bayani, ang bagong bayani natin dito sa Pilipinas ay ang lahat ng nagtatanim ng palay, lahat ng iba't ibang mais, lahat ng high value crop, lahat ng iba't ibang produkto, ang ating mga isda na nagdadala ng pagkain para sa buong Pilipinas. Kaya yan ang namin kinikilala at tiyakin ninyo na nakakatiyak kayo na hanggat maaari, lahat ng maitulong namin ay itutulong namin sa inyo dahil napakahalaga ng inyong ginagawa. It is so important what you are doing. We cannot say it enough that the heroes of the day, lalong-lalo ngayon, the heroes of the day are our farmers and our fishermen. And so, asahan ninyo ng inyong pamahalaan ay nandito kasama ninyo lahat. Sabihan nyo lang kami. Hindi, lagi naman kami bukas at nakikinig kung ano yung pangangailangan ninyo. At sabihin nyo, nandyan ang ating mga local government officials, nandyan yung mga representante ng mga iba't ibang ahensya. At syempre, nandito lagi ako. At, iba naman ng Ilocos Norte, may direct line sa palasyo yun. Hindi kaya hindi. Ito, kulitin ninyo si Vincent. Sabihin niyo, pumunta siya sa palasyo pag may kailangan kayo. Sigurado yun, hindi ako patutulugin yan hanggang basahin ko yung folder ninyo.
So I'm very happy. Well, first of all, I'm very happy to be back in Ilocos Norte, but I'm also even more happy to be able to see that may progress yung ating ginagawa. At alam ko na sa darating na ilang buwan ay mararamdaman natin ang kaibahan dito dahil sa ating mga ginagawa ng nagdadagdag tayo ng processing, tinutulungan natin sa pautang ang mga farmer, tinutulungan natin sa technical, tinutulungan natin sa mga inputs at yan po ang ating patuloy na gagawin at asahan ninyo na hindi kayo nakakalimutan ng kahit sino sa Pilipinas, hindi kinakalimutan ang kontribusyon ninyo sa lipunan ng Pilipinas. Mabuhay kayo, agbiag, bago Pilipinas na imbag na alay amin.